Mga kabelin, ito po yung sapatos na nag-aaral po sa Mahab. Masyado na pong sira po ang swelas, pero ayan, pinagagawa pong paraan. Ay, kagaya niyan, ayan. Tinatapalan ko po ng bago ko ilalagay yung swelas sa ilalim para magpantay. Ayan. Yan, tinatapalan ko po para bago ilagay yung swelas sa ilalim, pantay. Parang pantay ang magkabilang sapatos. Yan, dinidikitan ko na po yung medyo maghintay-hintay lang po tayo para mapantay ang magkabilang swelas bago ilagay yung ilalim. Ayan po, ayan, tinatapalan ko na po. Kasi masyadong pudpud ang swelas sa bandang kaliwa. Ayan o, tinatapalan ko po para ayan, sinisipatan ko pa nga para ayan, tinatabasan ko pa. Ayan. Iiwa ko para pantay, yan. Sa halos 2 patong pa nga pinatong ko sa kabila para bago magpantay. Ayan, inaano ko na naman para tinatapalan ko na naman uli. Halos 2 patong na sobra upot-pot. Kaya kayo pong mga taga-Mahab, pagka halimbawa magdala kayong sapatos sa akin, wag na masyadong grabe ang sira. Hindi ko na magagawa pag butas na po talaga ang swelas. Dapat yung medyo pa, kahit pa paano, maganda-ganda ang pagkakagawa. Sabay itong ginawa ko talagang ayos naman. Kaya lang talagang pinagawang paraan kasi naman yung yung nagpapagawa, gagamitin niya raw, talagang wala pa siyang kaya ginawa ko ng paraan. Yan o. Ayan po, ginagrinder ko na po para papantayin ko muna yan bago ilalagay ang swelas sa baba. Mahirap po talaga magpantay, kaya kung kayong taga-Mahab, pag nagdala kayo sa akin na sapatos, wag na masyadong pudpud para hindi naman masyadong sagad yung swelas para magawa nating maganda. Ito yung pangalawang tapal bago ilagay yung swelas sa ilalim para magpantay talaga. Yan, tinatabas ko na para magpantay pag bago ilagay yung swelas sa ilalim. Ayan po, ginagrinder ko na. Pinapantayan ko, sinisipat-sipatan ko pa nga para medyo magandang tingnan para magparehas sa kabila. Ayan o, sinisipat-sipatan ko pa. Ayan, bago ilagay ang swelas sa ilalim.
Ayan, sinusukatan ko na po yung ilalagay na swelas sa ilalim. Ayan. Yan na po yung pinakaswelas sa ilalim. Ayan po, ginagrinder ko na po yung swelas kasi pag hindi mo grinder po yan, pag nilagyan mo rugby, hindi masyadong kakapit. Kaya po nililiya pong ganyan yung para paglagay ng rugby, pinatuyo mo, madali pong kumapit. Kasi pag hindi mo po grinder, wala, hindi po basta-basta kakapit. Kaya ginagrinder po ngayon. Nililinis ko po bago lalagyan ng rugby. Yan. Lalagyan ko na po ng rugby. Bago lagay yung swelas. Yan. Dahil pantay na po yan. Kumbaga sa maganda-ganda na rin po pagka nagawa yan. Yan, pagkatapos po natin nilagay ang rugby, patutuyuin natin yan. Yan, para magandang dumikit. Yan. Pagkatapos pupupukin natin yung swelas. Yan, lalagay ko na po yung isa. Yan, tsaka pupukpukin yan. Para magandang dumikit. Yan. Madikit yan. Tatayin ko pa yan pagka natabasan ko yan, tsaka ako tatayin. Yan. Tatabasin ko na muna yan. Yan, pagkatapos kong natabas, ginagrinder ko na yan. Pinapantay ko na yung swelas sa gilid para magandang tignan. Ginagrinder ko na po yan. Sinisipat-sipatan ko pa nga . Yan, nagkakanal na ako para daanan ng tahi. Para hindi yung tahi, hindi siya magasgas. Yan, tinatahi ko na po yan. Sa swelas para dikit na nakatahi pa. Para matibay. Tinatahi ko na po. Ayan kulay dilaw pa yung sinulid ko dyan. Para kakulay. Ayan masinsin pa yung tahi dyan. Kaya medyo kinukulayan ko na po ng gilid puti para medyo magpantay ang kulay sa kabila. Hindi kasi pantay para magpantay yung kulay puti sa gilid. Ayan po, para magandang tignan.
Parang walang nangyari, oh. Ayan na po. O yan, finished product na. O, tapos na po, oh. O, tingnan nyo. Napakaganda. Ganun po si Kabaling kung mag-repair.